in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Asenso morning misamisnon. Asenso ta atong pagpakan ang labing makagahom nga nata karon dinhi. To our honored guest, Assistant Regional Director for Operation, Ronald Ryan Quay, DSWD 10. Good morning, sir. Ug-usab, Director Jose Apollo Y. Pacamalan, Department of Agriculture, Regional 10. Akong dakong respeto ug bagyok po sa atong buutan ug amahanon kaayo nga pagtagad sa tanang misamisnon. Our very hard-working Governor, Honorable Henry S. Waminal. Sa atong mga kaabag sa Kongreso nga nagdala sa tingog sa duha ka distrito sa atong probinsya, for the District 1, Congressman Jason P. Almonte. For District 2, Congressman Fernando Sancho Waminal. Sa akong pamilya sa Sangguniang Panglalawigan, nga grabe ka-supportive o mga competent kaayo, gikan sa Distrito 1, Honorable Alejandro Cuantero, Honorable Winston Catane, Honorable Ruth Ann Marie Pailagalim, Honorable Duna Iog, Honorable Agnes Villanueva, ug sa atong board members sa District 2, Honorable Calvin Tito Dicena, Honorable Nemesio Lahay-Lahay, Honorable Eduardo Sevedo, Honorable Attorney Henji Estanyo, Honorable Jerry Quizon, ug sa atong mga sectoral representatives, we have Honorable Salvador Canlas Jr., our FEBC President, Honorable Lueda Alcalde, PCL President, Honorable Clara May Villanueva, SK President, ug sa atong IPMR, Honorable Wani D. Viña. Sa atong mga respective city and municipal mayors o vice mayors sa nagkalaing-laing lungsod sa syudad o probinsya, honored guests from the different provincial offices and regional offices, mga barangay officials, department heads sa PGMO, ug sa tanang mga kahigalaan ug mga kaigsuonan namong misamisnon, akong mainiton nga pag-abi-abi ninyong tanan. Sa atong pagpahigayon sa mga series of activities today, kami nagmalipayon sa inyong pagduyog. Kani nagpamatuod
sa dedikasyon, panaghiusa, pagtinabangay og labaw sa tanan, tinud-anay nga pagserbisyo sa Team Asenso Administration headed by our beloved Governor Henry S. Waminal tungod og sa alang sa atong mga kaigsuunang mga misamisnon. Walay laing katuyuan ang atong mga lideres o mga departamento sa gobyerno, kundili nga ang among mapaabot sa mga katawhan ang mga programa, proyekto o mga aktibidades nga maoy hinungdan nga ang tanang sektor sa atong komunidad matagaan o pagtagad taman sa atong makaya. Muna'y giingon sa ato ang pinalanggang gobernador nga pariha sa ginikanan bisag wala magpakanaan. Sa atong pagpadayon ni ining programa, atong hinumduman nga ang atong kusog naa sa atong panaghiusa isip usa ka pamilya sa Team Asenso o bisan pa man isip mga misamisnon. Sa atong padayon nga pagdinabangay, dako akong pagtuo nga atong makabot ang atong hiniusang tinguha nga kitang mga misamisnon magpuyong, malinawon, malambuon og malipayon. So karon nga adlaw, muna'y adlaw sa atong pagmaya. Kay ngano, makaingon ko pagmaya, daghan kaayo ta nga mga benepisyo nga mahatag karong adlaw. So I welcome everyone into this affair. Daghang salamat ug padayon sa pag-asenso Misamis Occidental. Kuyog sa pag-asenso tara sa Miss Op. Let's have fun, chill and enjoy. Tara sa Miss Op. Akong pagtahod sa the hardworking governor, ang amahan sa probinsya sa Misamis Occidental. You're blessed to have a governor. No? Mahayag na adlaw dia kanimo, Attorney Henry Waminal. Gov, thank you for the invitation. Akong pagtahod sad kay Vice Gov Rowena Gutierrez, dinilang na ko isa-isahon ng mga board members, to Congressman Jason Almonte, to Kong Ando Waminal, mayors, vice mayors, our partners, ang akong kaubanan sa DSWD, ug mga beneficiaries. Mahayag na adlaw kanatong tanan. Murag daghan mo ni komentaryos mahayag. No, kaning kuan karon adlaw no, maghatag kining daghang kahayag sa ato ang mga beneficiaries ug kalipay sa mga nanimbaso nga mahatag ang mga panginahanglanon. Karong adlaw ang DSWD through the Sustainable Livelihood Program will be releasing livelihood settlement grants of 15,000 pesos to 224 beneficiaries who were affected by the Shinline disaster. Pero kaning adlaw no, sa release, dili ni mahitabo, dili ni posible kung wala ang partnership o collaboration sa provincial government of Misamis Occidental and its local government units. Gov, Attorney Henry Waminal, daghang salamat from DSWD sa imong suporta ug sa imong guidance no nga mahapsay ang implementasyon sa mga programa sa DSWD diri sa probinsya sa Misamis Occidental.
ginaampo na ako, no? Ug, I'm confident na we could contribute sa programa sa Misamis Occidental under Governor Henry S. Uemlan sa pag-asenso Misamis Occidental. Si DSWD, ang kaniamuani ang Sustainable Livelihood Program is a capacity building program. No? Kani siya. Usa mi muhatag or mo-release aning livelihood settlement grants, pareha aning 15,000 pesos each, which aims to improve the socio-economic status sa amuang mga beneficiary. Before releasing, no, daghan pag ginapangbuhat ang mga project development officers na ginahatagan og mga capacity building sessions para antigo sila mudala sa ilang mga livelihood o masustenir nila. Akong hangyo sa mga beneficiaries sa SLP, asa ba mo? Asa mo dapita karon? Asa man ang SLP? Taas ang mga kamot. No? Hinaot unta nga inyuhang mga nakatunan, no? Sa sa inyong mga training, sa inyong mga capacity building sessions, inyuhang nakatunan i-apply ninyo sa inyong livelihood. O gamito ning kapital nga gihatag kaninyo sa purpose, no? Gayang tumong gid aning livelihood program is para matabangan mo sa inyuhang economic status. Para, no, ang di nata maglisod sa atong kalanon, pero hinumdumin ninyo gitigaan na mga trainings, no, such as financial literacy sessions. So I'm hopeful na gamito nato ni sa insakto, dili nato kuhaan atong kapital, no, kay naatay palitunon. Nagkasinabot ba ta? Oo. Kay kami dili ang sa SLP dili mo undang, no, dili mi mo undang diya sa paghatag og grant sa inyo Padayon mi muhatag og giya sa inyo para permanenteng buhi ang inyong negosyo. Again, mahayag na adlaw kanatong tanan ug daghang salamat. Governor Henry Uemlan, sa among pagkita niya itong milabay nga duha ka semana, ingon ang akong mga kaila, bantay ana kay strikto na. So pagkita namo Gob, ingon nila strikto kuno ka. Ingon siya nga strikto ko kung dili takdo ang paghatag og serbisyo sa katawhan sa Misamis Occidental. So bulahan kayo ang probinsya sa Misamis Occidental, no, nga adunay liderato nga kanunay nag-aghat sa sakto ug tukma nga serbisyo sa katawhan, labi na sa mga mag-uuma. Dako usab nako pagtawod sa atong Vice Governor Roena Gutierrez, mga membro sa Sangguniang Panalawigan, mga mayores, salamat sa mainiton nga pagtimbaya karong buntaga. Karong adlaw maoy ika-39 ka adlaw sa akong pagserbisyo isip Regional Executive Director sa Region 10. So usa ka bulan kapin. Ug karon kauban usab nako ang mga taga PELMEC, usa ka sangang buhatan sa Department of Agriculture. Sila ni Engineer Testa, Engineer Castro, Engineer Dong, ng mga kauban, aron maapod-apod ang mga programa sa agrikultura dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Wala sukad may tabo sa kasaysayan sa pagpanguma sa Pilipinas nga ingon ani kadaghana ang ipanghatag nga serbisyo sa katawhan dinhi sa tibuok Region 10. Ika-33 na kini anyos nako nga pagserbisyo sa mga mag-uuma gikan sa pribadong sektor ngadto sa pangagabhanan sa probinsya sa Misamis Oriental. Apan karon nako nakita ang kamalangkubon nga programa sa atong gobyerno
kini nahitabo tungod sa hugot nga pagsalig o pagtabang sa atong liderato sa atong presidente sa Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos, o kauban sa atong Secretary Francisco Laurel. So nakaingon ako kaniadto kabulahan karon sa panahon nga niya kining niyang mga makinarya. Kung akong isumada, mukabat og mga 56 milyones ang ihatag karong adlaw nining mga mag-uuma o lain-laing grupo sa mag-uuma sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Gawas pa niini, wala pa kini labot sa mga 8,000 o 9,000 ka mga sako nga bini sa humay. Din akong natanaw 100% sa mga adunay basakan sa nining probinsya, matagaan og mga inbreed o hybrid rice karong tingtanom. In fact, ang hybrid rice na kumpleto na og deliver sa mga munisipyo o kinahanglan na nga ipang-apod-apod usab sa atong mga mag-uuma. So among paspasan nga ang ubang mga bini sama sa mais, kinahanglang mahuman karong Hunyo kay dili pwede madilatar ang mga binhi. Kaya maulay gay og tanom, dili na kini magamit sa atong mga mag-uuma. So mao kana among atong paningkamutan, no? So among provincial point person din si Mr. Sansen, among gi-orderan nga kinalang humanon pag-apod-apod karong bulana. Kay mahitabo gani nga mulapas karong bulana, madilatar ang pagtanong sa mag-uuma. So kana atong paningkamutan, no? So hugot nga ginasuportahan sa atong Departamento sa Agrikultura ang makanunayan nga suporta. Kining mga makinarya karon 2023 pa lang kini nga budget para sa mga makinarya. So mainiton usab kita nga pasalamat sa atong senador, Senador Cynthia Villar ug siyang pamilya, no? Tungod kay siya katong atong inahan usab aron kini mga budget sa mechanization under sa RC program iya gayud nga tagaan og pagdagad. So kining tanan atong ayuhon paggamit o pagsulod na mo kaganiha dinhi, nakita na ko nga kini diay i-distribute usab ni Governor nga mga sakyanan, mga Toyota man ang brand sa sakyanan. Ang uban nga area, mga multicab man o mga Mahindra ang gay-distribute. So maulaw kami sa Department of Agriculture kung dili usab top of the line ang mga makina nga ihatag sa probinsya sa Misamis Occidental. Kung ingon ana di ay kaimportante sa atong gobernador ang serbisyo o mga makinarya nga gihatag. So kanang nga ang gihatag karon sa PhilMic sa Department of Agriculture, mga top of the line usab kana na mga John Deere nga mga equipment, Kubota, Yanmar, aron dili usab kita maulaw nga basin og isa ka agian niya na madaot, no sab. So sa mga mag-uuma atong siguroon nga makahatag kini og maayo nga tingusbawan sa atong pagpanguma tungod kay ang pagkamaayo sa paggamit niini mao unya ang muhatag usab nato og kalambuan sa pagsaka sa atong abot og kahingwaan. Di lamang ang kutob og maayong bundag kanatong tanan. Good morning po. Ini ba to ba niya? Kana naging mulabay ko nimo din mulabay po kana. Wala kay music. Wala kay music. Ato pag saka wala ka music. Kuyang nire-review ang RA 11203 kung saan nakapaloob po ang RCEF Mechanization Program. Ganun pa man po, siya po ay nagpadala ng kanyang mensahe para sa ating lahat. Pero bago ko po ibigay ang kanyang mensahe, hayaan niyo pong i-greet at batiin ko po ang ating mga kasamang naririto po ngayong umaga. Unang-una po sa ama ng probinsya po ng Misamis Occidental, our beloved Governor, Honorable Henry S. Sominal. Good morning po, sir. To our Vice Governor, Honorable Rowena L. Gutierrez. Good morning po, ma'am. The Assistant Regional Director for Operations, DSWD-10, Sir Ardo Ronald Ryan Q. Good morning po, sir. And ang aming partner, the DA Regional Director of DA RFO 10, Director Jose Apollo Pacamalan. Good morning po, sir. Sa lahat po ng mga mayors na kasama po natin ngayong araw, sa lahat po ng mga sangguniang
panlalawigan na kasama po natin ngayong araw. Isang magandang umaga. Ganon din po, representative from the Office of Senator Cynthia A. Villar. Kasama po natin si Sir Robert Villacura. Good morning po. Ang RCEP Mechanization Program po ay isang programa na nakapaloob sa RA 11203 kung saan po bawat taon po ay meron pong pondo na nakalaan mula sa tariff collected po na 10 billion po at 50% po noon ay pinangungunahan po ng PhilMec na i-implement para sa ating mga FCAs and local government units sa 57 rice producing provinces sa buong bansa. Ngayong araw po, ang PhilMec po ay nagagalak na sumama para po sa pamimigay ng mga iba-ibang proyekto at intervention para sa mga farmers, fisherfolks at mamamayan ng Misamis Occidental. Ang PhilMec po kasama ang DARFO 10 at ang Provincial Local Government Unit po ay magdi-distribute at magdi-turn over ng 7 or 7 4-wheel tractor na meron pong halagang 16 million pesos po para po sa 7 LGU beneficiaries po natin na siyang kasama po nating tutulong sa ating mga rice farmers po dito sa probinsya po ng Misamis Occidental. Ganon din po, isang rice combine harvester ay kasama din po sa i-turn over po natin ngayong umaga. Hayaan niyo pong basahin ko po ang ipinadalang mensahe ng aming direktor na si Dr. Dionisio G. Alvindia. Sa lahat ng ating mga panauhing pandangal, sa mga minamahal naming mga magsasaka, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. 5 taon na pong umaarangkada ang ating programang Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program na may pondong 5 bilyon kada taon hanggang sa 2024, ika-6 na taon na po ngayon, upang bumili at magpamigay ng mga libreng makinaryang pansaka sa mga qualified beneficiaries. Ito po yung mga farmers cooperatives and association at local government units sa 57 rice-producing provinces sa ating bansa. Isa pong karangalan at hamon sa aming ahensya, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec. Ang trabahong ito na ipinagkatiwala sa amin ng ating pamahalaan. Karangalan dahil naging instrumento po kami upang maihatid sa inyo ang mga makinaryang magiging susi upang mas maging competitive tayo sa ating pagsasaka. At hamon din naman dahil maliban sa laki ng ating programa, nais naming ang mga pinakabago, pinakamagaganda, branded at tunay na mapakikinabangan lamang na makinarya ang umabot sa inyong mga samahan. Ganito po namin itinatalaga ang aming mga sarili sa ngalan ng paglilingkod sa ating mga bagong bayani, ang ating mga minamahal na magsasaka. Wala pong hinihinging kapalit ang serbisyong ito sapagkat alam naming nararapat lamang na tapatan ang sigasig at sipag ninyo upang mapakain natin ang nasa 113.9 milyon na Pilipino sa bawat taon. Ngunit kung may hihingin man kami sa inyo, ito ay ang alagaan, pakaingatan, mahalin at siguraduhin ang mga libreng makinaryang inyong matatanggap ay aabot pa po sa susunod na henerasyon ng mga magsasaka sa probinsya po ng Misamis Occidental. Sa ganang atin, sapat lang ang kaya nating gawin sa ating henerasyon. Kaya't hinihimok ko po kayo na isama na natin ang mga kabataan, ang mga anak ng ating mga magsasaka sa pagbabagong dulot ng mekanisasyon sa ating mga bukirin. I-engage po natin ang ating mga youth o mga kabataan sa pamamagitan po ng paggamit ng mga makinarya or modernization po para sa tuloy-tuloy at ng may kinabukasan ng ating pagsasaka. Nawa sa susunod pang mga taon, mabalitaan namin ang ating mga magsasaka sa probinsya po ng Misamis Occidental ay umaangat at magiging competitive na po tayo. Magtulungan po tayo at sabay-sabay na umarangkada sa paggamit ng tamang makinarya. Mabuhay po kayo at congratulations po sa mga bagong makinarya mula po sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. Yan po ang mensahe na pinadala po ng aming direktor na si Dr. Dionisio G. Alvindia. Ganon din po, ikinagagalok ko pong ipaalam sa lahat
ng ating butihing senador, ang principal author po ng RA 11203, kung saan nakapaloob ang RCEP Mechanization Program, ay nagpadala po ng kanyang video message para po sa mga beneficiaries po ng makinarya, iba-ibang makinarya para sa mga rice farmers natin at para sa mamamayan po ng Misamis Occidental. Ating pong sabay-sabay panoorin ang inihanda pong video message ng ating butihing Senator Cynthia A. Villar. Umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa PhilMec sa inyong paanyaya sa akin na sa Provincial Turnover of Agricultural Machinery and Equipment para sa Farmers Cooperative and Association at LGCUs sa araw na ito. Marami ang makakatanggap dahil may mga provincial turnover na nakaline up sa mga susunod pang mga araw para makatarget ang PhilMec sa kanilang commitment para sa inyo. Ang benepisyong ito ay mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program ng Rice Tarification Law na aking inaipasa ng 2019 para sa ating mga magsasaka ng palay sa bansa. May 10 billion pondo ang Rice Competitiveness Enhancement Fund kada taon at ito ay galing sa nakolektang tarifa na ipinapataw sa imported rice at binabalik sa ating mga magsasaka para mapalakas ang industriya ng pagbibigas, mapataas ang ani kada hektarya at mapababa ang production cost mula sa farm inputs. At nang nagkaroon ng mas mataas na koleksyon sa tarifa na mahigit 10 billion, ay ipinasa ko rin ang Republic Act No. 11598 or the Cash Assistance to Filipino Farmers Act of 2021. Ito ay binigay sa mga magsasaka bilang financial assistance kada taon simula ng 2022 hanggang 2024. Congratulations sa lahat ng mga Farmers Cooperative and Association na makakatanggap ng kanilang mga machines at equipment ngayong araw na ito. Ang pamimigay na agricultural machinery and equipment ay naglalayong ma-improve ang kita per farmer. Isa ito sa mga pamamaraan upang tulungan kayong maging competitive. Gusto natin makamit ang gustong benepisyo ng kompletong hanay ng makinarya sa pagpapalay. Dahil dito mapapadali ang land preparation, planting at harvesting, cleaning, drying, and milling. Malaking suporta ito sa ating mga magpapalay. Kailangan din ang ating mga co-op beneficiaries na maturuan na ng tamang pagtatakbo, management o maintenance ng mga makinang ito. Ang PhilMec at test ay may tungkulin dahil parehang kayo dito. Bilang chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food and Agrarian Reform sa Senado, layunin ko na mapaganda ang buhay ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mga batas na aking ipinasa at sinusulong. Ang Rice Tarification Law ay naging batas ng February 14, 2019 at ito ay aking palalawigin or extend dahil marami pa tayong dapat pang gawin at marami pang mga association at kooperatiba na magsasaka na dapat pang tulungan. Sana ay makasama ko kayo sa pag-i-extend nito para patuloy pa nating maprotektahan ang ating local rice producer. At pagyamanin ninyo ang mga agricultural machinery and equipment na inyong matatanggap ngayon. Muli, congratulations sa lahat ng Farmers Cooperative and Association at mga LGUs na narito. Thank you, PhilMec. God bless. We are also going to hear a message from the banner bearer of Ascenso Misamis Occidental, a true visionary leader, someone who has been a steadfast advocate for economic advancement and provincial development. Let us all lend our ears to our working governor, Attorney Henry Sevilla Huayna. A round of applause.